Okay, so magandang umaga sa inyo mga kaisubero and samahan nyo ko na bisitahin ang isang lumang bahay. So itong lumang bahay na ito ay isang transferred house. So lumang bahay siya na dinismantle and then piece by piece na inassemble. Parang yung mga bahay sa Las Casas, Pilipinas de Acozar. So samahan nyo ako na bumalik sa San Pablo City, Laguna. Ang may-ari ng bahay na ito si Sir Mike Asinas, pero hindi ako sure kung haharap siya sa atin sa camera kasi mahihain si Sir Mike Pero i-try natin na paharapin siya sa camera. Ayan siya. Ayan. Sir Mike. Sir Mike. Okay, one. Ayan si Sir Mike. Sir Mike Asinas. So, noong araw, sir, during the Spanish era, ito yung tinatawag na door knocker, no? Oo, yeah. Gaganunin mo yung mga pintuan nila. Kasi wala namang door bell, no? Kundi bell lang na ganito. Yeah, normally, bell sa simbahan nila. Yes. Pero usually, ito. Kasi that time, ilang mga yun ang may parang afford to have mga bell, no? Door knocker ang tawag. Oo. So, Sir Mike, ito pong bahay dito sa kaliwa natin. Itong unang-una. Ito po yung bahay, nakauna-unahang itinayo nyo po sa naman. Oo, bahay, we call it Bahay Asinas. Bahay Asinas. But originally, yung house came from Lumban, Laguna, no? Galing sa Lumban. Yung the town famous for Barong Tagalog. Burdang Lumban, sorry. Oo, wow. So, buong bahay siya, sir. Yes, oo. Tapos, dinismantle yung bahay. And then, inassemble nyo na siya dito. Parang Las Casas din, sir. Yun, oo. Parang ganun. Yun yung... actually, inspired din kami doon sa nangyari sa Las Casas. Ang galing, sir. Sir, para magkaroon ka ng idea magbuo ng ganitong bahay, kailangan mo ng knowledge, sir, no? I mean, hindi knowledge. Parang... yung marunong kang tumingin. Yeah, oo. No, sir, no? But basically, wala naman kaming formal education dyan. So, happy lang pag interesado ka, you try to look for mga literature, no? Opo. Pictures para to broaden yung iyong kaalaman, yung knowledge mo about saan. Ang galing, sir. So, we call it translocated o transplanted house. Translocated or transplanted house. Kasi maghahalaman ako so transplanted. So, diba? We uproot yung house, then we transfer to another location to save it. Diba? Kasi otherwise, totally mawawala na siya. Yes po, sir. And alam naman natin na yung Filipino architecture, particularly yung Filipino house, is unique. And one of a kind, di ba, sa buong mundo. Totoo po, sir. So, ito, sir, nakatira mother niyo po, no, dito? Yes, no? Sa ngayon, oo. But ito yung medyo naunang bahay dito sa San Pablo. Then, again, nag-follow na yung yung na-inspired siguro. Na pwede pala. So, ang ganda rin kasi dahil doon, maraming bahay na masesave. Maraming pwedeng tumulad. Tumulad, yes po. Ito ang nakakatuwa, kita nyo. The stairs leading to the main house. Yes, it's a 1920 Art Nouveau yung style. Art Nouveau. So, if you will notice yung sa mga detalye, makikita mo yung mga bulaklak na yan, yung mga kalado. Kalado yun. May mga hindi straight yung lines as compared to dun sa Art Deco. Na mas straight yung line. No? Sa typical 1920 house, turn of the century house, kasi nga, during that time, yung Art Nouveau yung medyo sa fashion, yun yung during that time. And sabi mo, sir, kanina, yung hagdan originally straight. So ito ginawa nyo na lang siyang pael. Binali na. Kasi tinaasan namin yung bahay. So pag tinasan mo, so yung hagdan tataas din. So you will add more steps, no? So kaso pag in-straight mo siya, masyadong lalabas yung bahay. So we decided na baliin namin siya, parang mag-letter L, no? Pero ang galing, sir. Parang original na ganyan talaga. No, sir, no? Actually, nung makuha namin yung bahay, yun lang yung original na baluster. So, nasira na yung original Nag-collapse na rin yung hagdan niya. So, kinuha namin yung original baluster. Dinala ko lang doon sa mga pagawaan ng baluster. Then, nireproduce.
Galing. So, yan. If you will notice, pati mga halaman yan, yung sinaunang halaman, yung ang henho, no? Ang henho. Oo, yung parang king's, sa mga Chinese, fuyeng. Fuyeng plant, so parang king's plant. Itong, alala ko pa yung mga lola ko, ganda ng halaman namin that time sa bayan. No? Saka yung sedum, yung parang, yung nakalawit na yun, parang they call it sedum. So those are old plants. Kumbaga, old kasi yun yung mga halaman during that, normally sa mga lumang bahay. Ito naman, mga dagdag na yung iba. Let's say, for example, itong vine na to, which is, orange yung flower niya. Pero hindi season. Ito, sir, ito. Yung vine, yan, oo. Ito yung orange. Ito naman, swimay ang tawag nila dito. Ito, sir? Yan, oo. Anong tawag? Swimay. So, we planted yung mga, mabango yan, no? Mabango. Kasi para pag season ng flower niya, pag aakyat ka sa hagdan, mabango yung maamoy mo. Sa ibang bahay, kamuning. We put kamuning. Oh, okay. Pero ito, pag gabi, especially pag maaamoy mo yan. Actually, pag nilapit mo yung ilong ko, maaamoy mo siya. Dito na lang ako sa taas, para mas maamoy ko. Gusto mo, pitasin mo. Ayan, labutin mo na lang yung flower niya. So mabango daw ito. Hilahin mo na lang, mabango siya. Ay, oo, mabango nga siya. Okay. So, hindi na tayo papasok sa loob. Hindi na, yung mother ni... Doon na lang tayo. Siguro next yan. Oo. Pero ang papasukin natin yung bahay mismo ni Sir. So, ito. So, ito naman, Sir, ang tawag dito is bahay. Yeah, we call it bahay San Pablo. Pablo. It came from San Pablo talaga. So, parehong Laguna houses sila both. So, that came from a barangay in San Pablo, hindi sa bayan. Kasi yung bayan ng San Pablo, nasunog yung buong bayan. From they call it the Great Fire of 1938. Nasunog yung isang side ng bayan, nagsilbing fire break yung plaza namin ngayon. Tapos during the war naman, nasira naman yung other half, no? But they claiming before, yung mga sa pictures makikita mo parang Pila yung itsura ng San Pablo noon. Or mas maganda Pila Laguna. O mas maganda pa sa Pila kasi doon mas malalaki yung houses. And yung mga lumang pictures and photos yung magsasabi na ganun talaga San Pablo before the war. The war. Malapit ito sa bahay na bato style. Ang estimate namin dito is around 1880 to turn of the century siya ginawa. Based dun sa kanyang detail, based dun sa kanyang architecture, ornamentation, but mas siya, parang mas, kumbaga, normally mas malala, mas massive. Even though ito is mas maliit compared dun sa ibang bahay na bato. But yun nga, yung mga detalye niya is a typical na bahay na bato. Yung bato yung baba, then kahoy yung taas. No? Sir, ang galing ng pagkagawa mo ito. Parang luma talaga siya. Kasi tingnan nyo, So, actually, hinahalaman na siya, Actually, Fern, pag pumunta kayo rito ng rainy season, ang ganda nitong tingnan. Ganun? Kasi green lahat yan. Green. At tumutubo naturally dyan yung mga moss, yung mga fern. So, iba rin yung bahay during the rainy season. Kailangan natin bumalik dito. Para makita ngayon, since summer, so yung bougainvillea naman yun. Ang ganda ng bougainvillea, no? So, yan. So, akit ba tayo, sir? Akit muna tayo. Tukusin itong side na to, then pasok tayo sa taas. Sige. Okay, so ito pwede itong akyatin. Halika na. So, di ba nakakatuwa yung mga lumang bahay na hindi naman pala kailangang totally gibain or sirain. Pwede naman pala siyang, kung may bibili, mas maganda yon kaysa naman yung tuluyan mo siyang gigibain tapos hindi mo napapakinabangan. Ayan. So, nakakatuwa lang makakita ng mga bahay na ganito na muli na dinismantel tapos muli nilang itinayo. Halika, kita tayo. So, etong gate na to, pinalagay lang to ni Sir Mike kasi pag daw kasi may mga bata, para syempre maiwasan yung aksidente. Lalo na pag meron silang mga bisita, Kaya nilagay yan. Pwede ka na. Okay, sir. Katok muna tayo. Di ba may knocker din, sir, Meron din. May knocker din. Ba't tayo na sleeper? Kasi... Wow!
Sir Mike, napakaganda ng bahay nyo. Wow, parang gusto ko na tuloy magpatayo ng sarili kong bahay na ganito. Di ba? Ano, magpatayo na tayo? Nakakatuwa yung mga butaka, sir, oh. Nakakatuwa yung mga butaka nila. Di ba, mga original to, oh. Kita nyo naman yan. Di ba? So, I'm sure naman alam nyo na kung bakit siya tinawag na butaka, no? Yan. Tapos ito pa, 2 butaka. Grabe ang presko. Oh. May hiwagang salamin. Oo nga, ang cute, no? Kaya alam ko hindi gumagana. Grabe. Kita nyo, oh. Napakaganda. So, di ba, nakakatuwa na makakita ng mga ganitong bahay na pwede naman palang i-preserve kung gugustuhin lang natin, ano. Okay, so dito sa bahay na ito, mga kaitsubero, makakakita tayo ng Emilio Alvero na upuan. So ito daw yung partner ng atay during that time. So kung may atay bed noon, meron ng Alvero, Emilio Alvero. Ayan, so set ito, mga kaitsubero. Ito yung isa. Tapos meron pang 2 rito. Ayan, Emilio Alvero. Ayan. Ito nyo naman yung design, no? Ngayon ko lang nalaman na may Emilio Alvero na upuan. Yung pala yung ibig ko sabihin, sorry. Tapos, isa sa talagang nagkaroon ako ng interest. Ito, ngayon ko lang ito nakita. Kasi marami na tayong napuntahan ng mga lumang bahay, mga engrandeng mansion na itinayo from 1900s. And dito lang ako sa bahay ni Sir Mike Asinas makakakita ng totoong atay bed, mga kaitsubero. So, karamihan yung mga nakita natin ay repro na. So, pakita ko sa inyo, ha, kung anong itsura ng totoong atay bed. Okay, so eto siya, mga kaitsubero. Ayan. So, kita nyo naman yung buksan natin yung ilaw natin para makita nyo. Oh. So, eto yung talagang masasabi nating atay. No? Ayan, kita nyo. So, syempre, usually, kapag sinabi nating atay, may tinatawag na parang kalabasa. Di ba? Yun pa yung, tingnan nyo. Oh. Di ba? Grabe, mga kaitsubero. Nakakatuwa. Kaya maraming salamat kay Sir Mike. Kasi, finally, pinayagan niya tayong mag-view dito o mag-vlog dito sa kanyang bahay. And dito lang pala sa kanyang bahay, ako makakakita ng atay bed. No? Diba? Tignan naman yan. Oh. And tignan nyo yung paa niya. Oh. Diba? Actually, nalaman ko lang ito kay Sir Michael Amores. So, shoutout kay Sir Michael Amores na nagbigay sa akin ng idea kung ano talaga yung talagang atay na tinatawag, ano? Ayan. Oh. Wow. Sorry, mga kaitsubero, ah. So medyo tumagal ako dito sa video natin ng atay kasi first time tayo nakakita ng atay. Diba? Grabe talaga. Atay. Napakagandang atay bed. Diba? Grabe. So dito lang talaga tayo nakakita ng matatawag kong atay bed.
Ayan. So ito sir, original na antique tono na original na baul. From diba? Batangas. From Batangas. Made of balayong. Made of balayong. Diba? Tapos ito rin, no? Ito naman ito yung sa father mo, sir, tama? Oo, yan. Kay Sasay galing yan, Batangas. Oo, kay Sasay Tal, Batangas galing. Tapos ito, from Laguna. From Laguna naman, ipinatong na lang nila, no? Pero parang ano lang sila, parang pero hindi partner talaga sila. Yung sa kulay lang naman, sir, no? So ito naman yung galinera noon, tawag dito sir, ano? Kasi lagayan daw siya ng manok nung araw. Yung galinera kasi came from the word galus. Oo. This is scientific name ng manok. Oo, manok. Sa mga receiving area. Lagayan ng manok, mga binibigay na gift ng mga bisita. Aparador. Galing, oh.